Kamusta? Maaari bang makakuha ng tubig? Miss, ang kailangan ko ay tubig. Hindi ba tubig ang inuming ito? Sigurado akong hindi ka pa nakatikim ng soda, di ba? Diyos ko, anong uri ng inumin ito na pumasok sa lalamunan? May ganitong lakas talaga. Miss, mayroon pa bang soda na ito? Nandyan lang, kunin mo na. Pwede mo ibigay sa akin ang mga ito. 3 piso bawat bote. Basta't magbayad ka. Kabuuhan ay 30. Ito ay 50, sapat na ba ito? Ginoo, ito ay dapat na props para sa pelikula, di ba? Tindahan, maaari mo bang ihanda ang 100 bote ng inuming ito bukas? May problema ba ang taong ito sa isip? Ah, sige, ayos lang. Kaya't ito'y isang kasunduan. Aba, basta't malapit na ring magsara ang restoran. Isipin na lang na nakakatulong tayo sa industriya ng pelikula. Yay, nanay. Nakita ko na. Nakita ko na ang tubig. Ruier. Ruier, anong sinabi mo? Pwede ring inumin ang tinta na ito. Tay, ito ay soda. Hindi ito tinta. Ang piraso ng bakal na ito ay sobrang sikip. Ay naku, nakalimutan kong kunin ang mahiwagang bagay na iyon. Tay, nanay, subukan nyo na agad. Ha 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 ha. Anong ininom ng anak na ito na ganito ang nangyari sa akin? Bakit ako napahiya ng ganito? Ngunit ang lasa ay talagang nakakapawi ng uhaw. At saka, napakamura pa. Ang buong bag na ito ay 50 tael lang ng pila. Puro mga boteng kristal lang ito. Sa tingin ko, higit pa sa 50 tael ang halaga nito. Saan nahanap ni Ruier ang ganitong dekalidad na alak? Sa isang restoran sa timog ng lungsod. Nangako pa ang may-ari na bibigyan ako ng 100 bote bukas. Hindi ko akalain na may restoran pa sa lungsod na may tubig. Nagtataka rin ako. Pero hindi na mahalaga. Basta't may tubig. May pag-asa ang mga tao sa lungsod na ito. May mata ang Diyos. Sa wakas, may pag-asa na. Ang ganitong dalisay na tubig ay ginamit pang hugas ng kamay. Talaga namang dumating ang tanga. Akala ko hindi ka na darating. Dahil nangako na tayo sa dalaga. Hindi tayo dapat magbago ng isip. Talaga bang gagamitin mo na naman ang props para sa libre? Baka hindi ka nasisiyahan sa kaunting pera. Hindi naman. Nasa refrigerator lang yan. Kunin mo na lang ito. Sige, ayos lang. Tutal magsasara na rin ang tindahan bukas. Sasamahan kitang tapusin ang huling palabas. Miss, kanina ba naghugas ka ng kamay gamit ang tubig? Kung hindi tubig, ano pa ang gagamitin? Hindi ba't natural lang naman iyon? Pwede bang ibenta mo sa akin? Ang tubig na iyon bukas. Ay, mukhang hindi pwede. Wala akong sapat na pondo. Bukas, magsasara na. Huwag naman sanang magsara ang tindahan. Naghihintay ang mga tao sa bayan ng tubig para sa buhay nila. Ay, huwag na nating pag-usapan. Kulang ang pondo, magsasara na kami. Wala akong pondo. Tingnan mo, pwede bang ginto? Kumuha ka ng ganitong kalaking piraso ng ginto. Para lang bilhin ang aking gripo. 3 taon ng tagtuyot. Sa lungsod, tanging mga restoran lang ang may tubig. Katatapos lang umulan noong isang araw. Ito ay isang eksena mula sa pelikula. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng dalaga. Ngunit hindi talaga dapat isara ang iyong restoran. Ay naku, bilisan mo at dalhin mo na ang tubig. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Babae, siguradong babalik ako bukas. Pakiusap, wag mong isara ang pinto. Ay naku, bilisan mo na. Mukhang naiinip na sa pag-arte ang taong ito.
Hindi naman ito totoong pilak na barya, di ba? Mukhang medyo maganda naman. Nay, bakit parang lalo itong tumutulad sa totoo? Walang anuman, bukas magtatanong ako sa isang antigong tindahan. Magmadali tayong magbigay ng tulong sa mga biktima. Kung hindi tayo magbibigay ng tulong, babasagin na ang pintuan ng palasyo. Mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Talagang nagbigay na ang gobyerno ng tulong na bigas. Dahil nagbigay na ang gobyerno, bakit hindi ito ibinabahagi sa mga tao? Bakit hindi natin paghiwalayin? Ang lahat ng ibinibigay ng korte ay salapi. Pero saan natin bibilhin ang tubig at pagkain gamit ang salaping ito? Wala tayong pakialam. Kung hindi tayo makakuha ng tubig at pagkain ngayon, babasagin namin ang pintuan ng iyong palasyo. Ang palasyo ay patuloy na naghahanap ng pagkain para sa mga kababayan. Hindi ko kayo nililinlang. Ngayon ay natagpuan na ang pinagkukunan ng tubig. Ngayon ay limitado ang pinagkukunan ng tubig. Maghahatyan tayo sa pag-inom. Tinitiyak ko na araw-araw ay magkakaroon ng tubig at pagkain. Hahaha, dahil sinabi na ng prinsipe. Bigyan pa natin ng kaunting oras ang prinsipe. Mag-uwian na kayo. Sige, susundin natin ang prinsipe. Tama na. Anak, mayroon bang tubig bukas? Hindi ko masabi, sabi ng tindahan ay magsasara na. Wala na bang pinagkukunan ng tubig? Maraming pinagkukunan ng tubig. Gumagamit sila ng malinis na tubig para maghugas ng kamay. Bakit sila magsasara? Nagtataka rin ako. Sabi niya kulang ang pondo. Pero ano nga ba ang pondo? Ang pondo ay ginto. Hindi ko rin alam, anak. 3 taon ang tagtuyot. Kulang na nga ang tubig. Baka may ibang nag-alok ng mas mataas na presyo at naagaw tayo. Kung ganun nga, ang hindi kulang sa Wangfu ay ginto. Bukas, dalhin mo ang 500 liang at subukan mo ulit. Sige, itay. Bukas, pupunta ako. Anak, siguraduhin makipag-usap ng maayos sa tindero bukas. Kailangan itong putulin ang supply ng tubig. Paano na ang mga tao? Huwag kang mag-alala, inay. Siguradong dadalhin ko ang tubig pabalik, Disen. Miss, saan galing ang pilak na yuan bao na ito? Yes, sir. Minana pa ito mula sa mga ninuno. Ibebenta mo ba sa presyong ito? 20,020,000, boss. Sigurado ka ba? Haha, tama, tama. Deal. Yitset, isa ay nagkakahalaga ng 20,000. May 3 na ako. Kaya 60,000. Bukod pa rito, mayroon pang isdang dilaw na pi. Huwag naman sanang bumagsak sa mukha ko. Aba, Diyos ko. Tatay mayaman, nandito ka na naman para maghatid ng isdang dilaw. Ang ginto na ito ay maaaring pumalit sa pondo na sinasabi ng dalaga. Hindi pwede. Ano ba talaga, pwede o hindi pwede? Pwede, pwede, pwede. Ibig bang sabihin ay hindi na isasara ng dalaga ang pinto? Ano bang isasara ko rito? Nandyan na ang isdang dilaw ng Ginoo. Wala nang dahilan para isara ang pinto. Hindi ako tinatawag na Ginoo. Ang pangalan ko ay Hansiksuan. Ako ang tagapagmana ng pamilya Wang sa Hilagang Lungsod. Kung ganyan ang Wangfu, hindi ka naman artista. Ikaw ay tao mula sa sinaunang panahon. Tao mula sa sinaunang panahon. Walang anuman, walang anuman. Dumating ka ba ngayon para sa tubig lang? Sa kasalukuyan ay medyo kulang sa tubig. Ngunit kung may pagkain, mas mabuti sana. Kailangan ba ng pagkain, manto at baozi? Miss, makakakuha pa ba ng manto at baozi? Masyadong huli na ngayon. Dapat wala na ito. Ngunit bukas, maaari pa. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Ay, napakamaalalahanin mo. Bukas, maghahanda ako ng 1,000 na manto at bao para sa iyo. Kaya't ako na ang magpapasalamat sa iyo para sa mga tao. Mga maliliit na bagay lang. Mga maliliit na bagay. Ginoo, gusto kong humingi ng tulong sa mga gwardiya para ilipat ang ilang bagay. Pero paano sila makakapasok dito sa restaurant mo? Ay, hindi ko alam yan. Pwede ba akong mag-uwi ng tubig ngayon? Ang dami kong kinuha sa kanila na dilaw na isda. Tapos inom lang sila ng tubig mula sa gripo. Walang konsensya, walang konsensya. Hindi malinis ang tubig na iyon. Kapag ininom, sasakit ang tiyan. Ganito kalinis na tubig, hindi pa rin daw malinis. Kunin mo muna ang tubig sa ref para sa pangangailangan mo. Bukas, ihahanda ko para sa inyo. Haha, tubig mula sa mga bundok. Sige, babalik ako bukas para kunin. Hindi kaya ang restoran na ito ay makakabalik sa sinaunang panahon. Totoo bang ang kwento sa nobela ay nangyari sa akin? Walang anuman, walang anuman. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay kung magkano ang halaga ng isdang dilaw. Ito ay isang pamana mula sa aming mga ninuno. Ito ay ibinigay ng isang kaibigan.
Anong klaseng kaibigan ang makapagbibigay sa iyo nito? Isang prinsipe. Mahal ba ito? Isang presyo. Isang milyon. Ibebenta mo ba? Kahit isang segundo na pagkaantala, hindi ito paggalang sa isdang dilaw. Hehe, ito ay 1,000,000. Ngayon, tiyak na maliit na mayamang babae na ako. Dahil sa ganitong kalaking pera. Bakit pa pinapakain si daddy sponsor ng manto? Lahat ay mga bao na may giniling na baka. Boss, gusto ko ng 1,000 na bao na may giniling na baka. Ano nang nangyari, hindi mo ba ako binibentahan? 2 piraso isa. Basta't magbayad, ibebenta. No, naipasa na. Ah. Siguraduhin mo, miss. Walang refund kapag tapos na ang bao. Ihahatid bago magwalo bukas sa maliit na kainan. Ayos, ang dalaga ay tiyak na darating sa oras. Bumalik na siksuan. Ano ang sinabi ng tindahan? Sila ba ay handang magpatuloy sa supply ng tubig? Hindi lang tubig ang kanilang ibibigay. Pumayag din silang bigyan kami ng manto at baozi. Manto at baozi. Ngayon, talagang may pag-asa na ang mga tao sa lungsod. Mukhang ang sinasabi niyang pondo ay ginto. Ngayon ay binigyan tayo ng manto at baozi. Tiyak na mas mabilis na naubos ang ginto. Bukas, magdala tayo ng mas maraming ginto. Huwag tayong papayag na maubusan ng pagkain at tubig. Ito ay isang Diyos. Sa loob ng isang araw, nakakuha siya ng napakaraming sangkap. Narito, 1,000 bao. Nakahanda na rin ang lahat ng mineral water. Ang babae talaga ay para kang isang Diyos. Itong mga ginto, hindi pa nagagamit lahat ng ibinigay sa akin kahapon. Ganito karaming pagkain at tubig. Sapat ba ang mga ginto na ito? Diyos ko, kailangan ko bang sabihin sa kanya? Isang ginto ay nagkakahalaga ng 100,000 piso. Kailangan talagang tanggapin ito, miss. Sige, ayos lang. Ito ay instant noodles. Bakit hindi ka pa nakatikim? Instant noodles. Ilagay mo lang ang noodles sa mainit na tubig at okay na. Luto na ito. Ha. Ipinaghahanda ko ito para matikman mo. Mabuti na lang, miss. Jitsat, handa akong isakripisyo ang lahat para sa'yo. Baka ako na lang ang nagmamahal at nagdadala ng pasanin. Hindi ako napapagod. Baka dahil sa labis na pagnanasa. Kaya't nagbabago ka ng walang babala. 3 minuto na lang. Ano bang mali ang nagawa ko? Ako paano? Sige, pwede nang kumain. Subukan mo na. Wow! Diyos ko! Hindi pa ako nakakain ng ganitong kasarap na noodles. Ang sabaw na ito ang tunay na esensya. Kailangan itong inumin hanggang sa dulo, Jihen. Wow, talagang napakasarap. Sana matikman din ito ng mga tao. Napakadali lang nito. Totoo ba? Kasalukuyan kasing nagplano ang tindahan na mag-remodel. Maaaring hindi kami makapagbigay ng pagkain sa inyo. Tama ang dekorasyon. Mas mabuti na magbigay ako sa inyo ng maraming instant noodles bukas. Para makakasurvive kayo ng ilang araw. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Bukas ay pupunta ako para kunin ito. Mabait ang mataas na tao sa mga tao. Ngayon ay puro beef dumplings ang kakainin. Salamat sa mataas na tao. Sobrang sarap. Baka ito ay giniling na baka. Dahil nailigtas ng taong ito ang buong bayan. Maari bang dalhin siya sa palasyo? Nais kong magpasalamat sa kanya sa ngalan ng lahat ng tao sa bayan. Tatay, hindi mo alam. Ang pananamit at pananalita ng taong ito ay hindi katulad ng karaniwang tao. At tanging ako lamang ang makakapasok sa kanyang restauran. Parang may hadlang na bagay ang mga tagasunod. Hindi ba't ito ay isang Diyos? Ang puok ng hari ay nasaktan ng mga taksil. Kaya't pinababa kayo ng emperador dito upang tumulong sa sakuna. Baka ang Diyos ay nagpakita na. May katwiran ang sinasabi mo. Agad na magpadala ng tao upang gumawa ng gintong estatwa para sa kanya. Gusto kong mag-alay ng insenso araw-araw. Sige, Itay. Aasikasuhin ko na ito. Tama, Itay. Sabi ng mga ninuno, kailangang ayusin ang restaurant.
Sa mga susunod na araw, maaaring hindi makapagbigay ng pagkain. Ang pagkukumpuni ay siguradong nangangahulugang pagsasaayos, di ba? Ang pagkukumpuni ng bahay ay isang malaking bagay. Bukas, magdala ka ng ilang mamahaling porselana. Sabihin mo na ito ay para makatulong sa pagkukumpuni. Mayroon bang ibang pagkain sa mga nakaraang araw? Walang dapat ipag-alala, Itay. Naghanda siya para sa atin ng instant noodles na maaaring tumagal ng maraming araw. Instant noodles. Bukas, dadalhin ko ito. Malalaman ito ng ama sa isang subo. Ngayon, basta may makain, ayos na. Ito ay dekalidad na porselana na ipinagkaloob ng emperador noon. Narinig ng aking ama na nais ng dalaga na ayusin ito. Kaya't pinabayaan niya akong dalhin ito para sa inyong dekorasyon. Ipinagkaloob ng emperador. Bakit ayaw ng dalaga? Ah, gusto. Gusto, Kayo na. Ito na ang walang presyo na kayamanan, di ba? Basta't gusto ng dalaga. Bukas, dadalhin ko ulit ang ilan. Singhua Imperial Kiln. Magdala ka ng mga magandang pirasong porselana. Sapat na itong dalawa. Ito lahat ay inihanda para sa akin. Hindi ba sapat? Sapat na. Yikset, kaya't magtiis kayo ng ilang araw. Bukas ay sisimulan ko na ang renovation. Hindi mo na kailangang pumunta dito. Sige, aalis na ako ngayon. Ha? Miss, alam mo ba kung ano ang hawak mo? Ito ay dapat na Kinghua Guanyao, di ba? Ito ay ang Kinghua na vase na hinahabol si Xiao sa ilalim ng buwan. Mahal ba ito? May isang naibenta na dati sa halagang 300 milyon. 300? Ano? Hindi ka nagkakamali. Kukunin ba ng boss iyon? Hindi sapat ang benta ng tindahan ko. Pero makakahanap ako ng buyer para sa iyo. Sige, hindi ko muna ibebenta. Hey, miss. Miss, hey. Huwag kang umalis, miss. Ang bagay na ito, kung hindi maayos, ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay. Huwag mo na akong bigyan ng paratang na nagbebenta ng mga antigong bagay. Sige, itago na lang muna natin ito. Kailangan ng pagkukumpuni ang kainan ng mga bihasa. Sa mga susunod na araw, hindi kami magbibigay ng baozi. Ngayon, ang ihahanda namin ay instant noodles. Magpila kayong lahat para kumuha. Paano ito kakainin? Gaya ng ginawa ko. Ilagay ang pakete ng pampalasa. Pagkatapos, ibuhos ang mainit na tubig. Ayos na, buksan na ang takip at pwede nang kumain. Wow, sa buhay ko, nakatikim ako ng ganitong masarap na noodles. Diyos ko, ito ay pagkain ng mga Diyos. Sobrang sarap. Sobrang sarap talaga. Mas masarap pa ang sabaw na ito. Huwag talagang sayangin ang lahat. Tay at nanay, subukan nyo rin ito. Napakasarap ng lasa nito. Swan natapos na ang estatwa ng Diyos. Sabi ng mga tao sa templo, dadalhin ito sa tanghali. Kaya't magtatayo tayo ng templo para sa Diyos. Araw-araw na pagsamba. Sige, Itay. Dahil nailigtas ang buong bayan. Mas mabuti nang isama ang mga kababayan. Dahil nailigtas tayo ng isang dakilang tao. Dapat tayong magtayo ng templo para sa kanya. Araw-araw na pagsamba. Ako ang magiging mason. Marunong akong maging karpintero. Nagbibigay ako ng lakas. Ako ay mason, marunong akong maging karpintero. Oh. Naku, 5 beses na akong nalapastangan ngayon. Talagang nakakabahala. Ginoo. Hindi maganda, Ginoo. Nagwalang pasok ang mga mamamayan na nag-aalaga ng templo. Bakit may ilang kabataan sa pintuan? Sabi nila, matapos nilang kumain yon, lahat ng tao ay nagdumi. Yung mahihina ay hindi na makalakad. Hindi ko sasabihin sa tatay ko. Ako, anak ko, nakaramdam din ng sakit sa tiyan buong araw. Sana, kung talagang dahil sa iyo na miso. Baka may nagawa tayong mali. Na nagalit ang mataas na tao sa atin. Walang anuman, Itay. Pupunta ako sa kanya. Hindi ba't sinabi na hindi tayo magbibigay ngayon? May malaking nangyari. Ang mga tao sa lungsod ay kumain ng instant noodles. Lahat sila ay nagkaroon ng pagtatay. Kumakain ka ba ng instant noodles nitong mga nakaraang araw?
3 beses sa isang araw. 2 araw na. Ay, hindi na kaya ng mga modernong tao ang tuloy-tuloy na pagkain nito. Paano pa kaya ang mga tao noong sinaunang panahon? Siguradong masyadong matataba ito. Hindi nyo kaya. Kumain ka na nito. Ang gamot na ito ay talagang kahanga-hanga. Agad na dalhin ito pabalik at ipamahagi sa mga tao. Huwag magdulot ng malaking gulo. Salamat, Ginoo. Lahat, halika na at kunin ang gamot. Kumain kayo nito. Gagaling na ang sakit sa inggit. Anak, mukhang nakasagupa ka ng Diyos. Hindi, sabi ng ama, ano ba iyon? Sobrang dami ng yaman. Mas mabuti na ganyan. Kapag maayos na ang mga tao, dapat bilisan ang pagtatayo ng templo. Prinsipe, narinig ko na ang mga sakuna sa hilaga ng lungsod. Nakalutas ito ni Hanzenbang. Totoo ba ang sinasabi? Ang mga tao ay namumuhay ng masaya. Sa taong ito ng matinding tagtuyot. Saan siya kumuha ng pagkain? Narinig ko na siya ay pinoprotektahan ng mga Diyos. Kawangis ito ng mga kalokohan. Paano mo mapapaniwalaan ang mga ganitong chismis? Magpadala ng tao upang alamin ang katotohanan. Sundin ang utos, Ginoo. Aking gagawin ito kaagad. Nagawa na ba ang pagkukumpuni sa restaurant ng mga ninuno? Ama. Ang pagkukumpuni na ito ay tiyak na kakailanganin ng maraming pila. Dalhin mo ito doon. CJ. Bagamat ang mga ninuno ay makapagbibigay ng pagkain sa atin, ngunit hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Ang ibig sabihin ng ama, kung patuloy na ganito, tiyak na magiging tamad ang mga tao. Bagaman puno ang kaba ng bayan, darating ang araw na maubos din ito. May katwiran ang sinasabi ng ama. Sa ngayon, ang pangunahing dapat ay lutasin ang tagtuyot. Kailangan nating ibalik ang pagsasaka ng mga puti, sa pamamagitan ng pagtatrabaho para makakuha ng pagkain. Walang problema, Itay. Sasabihin ko ito sa kanya. Tingnan natin kung ano ang kanyang sasabihin. Ayos lang din iyon. Kahit na walang magawa, ayos lang. Wow! Ano, mukhang maayos ang pagkakadekorasyon. Ito ay mas marangya pa kaysa sa silid ng emperador. Wala nang problema ang mga tao, di ba? Oh, wala na. Kailangan pa nating pasalamatan ang dalaga. Bakit pa ako pasasalamatan? Ako rin ang dahilan nito. Kung talagang may nangyaring masama, magsisisi rin ako. Sa susunod, magbibigay na lang ako sa inyo ng manto at baozi. Baka hindi kayo sanay sa sobrang mantika. Lahat ay para sa dalaga. Siguradong gumastos ng marami ang dalaga sa pagkukumpuni na ito. Pakiusap, tanggapin mo ito, dalaga. Hindi. Sapat na ang ibinigay mo sa akin para sa ilang taon. Huwag ka nang magdala ng pera para sa akin sa susunod. Ito ang kalooban ng aking ama. Umaasa akong hindi mo ito tatanggihan. Sige na nga. Tama nga. Ang titali na magdadala ng bao ay maaaring malate ng kaunti. Hintayin mo na lang, Ginoong Han. Walang anuman. Sige, maupo ka muna dito. Abala ako sa ibang bagay. May kailangan pa ba si Ginoong Han? May isang bagay na hindi ko alam kung makakatulong ka, Ginang. Maganda na ang relasyon natin. Sabihin mo na. Bagamat makakapagbigay ka sa amin ng pagkain ngayon, hindi ito pang matagalang solusyon. Ano ang ibig sabihin ni Ginoong Han? Kung patuloy tayong magbibigay ng pagkain, magtatagal, tiyak na magiging tamad ang mga tao. Kung nais nating ganap na lutasin ang problema, kailangan nating ayusin ang pinagkukunan ng tubig. Hayaan ang mga tao na makakuha ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasaka. Ayusin ang pinagkukunan ng tubig. Kung maaari lang sanang umulan sa buong mundo. Diyos ko, paano ko mapipigilan ang mundo na hindi umulan? Akala mo ako ay isang Diyos. Alam kong mahirap ito, parang aakyat sa langit. Kung hindi talaga masolusyonan, okay lang. Talagang wala akong magagawa dito. Sobra namang mataas ang tingin mo sa akin. Ay naku, Ginoo. Ang ganda ng pagkakaayos ng restaurant na ito. Kahit papaano, ayos lang naman. Nasa tindahan ang dalaga mag-isa. Bakit hindi ko na lang tulungan kang dalhin ang mga bao? Hindi ba niya nakikita na nag-iisa siya? Hanziksuan, ayos lang. Salamat, Tita Lee. Napakabait mo, dalaga. Sige, ibabalik ko sa iyo ang pera mamaya, huwag mag-alala. Dumating na ang mga bao. Saan galing ang bao na ito?
Mabuting dalaga. Sige, aalis na ako. Paalam, ingat ka. Gusto lang na nandyan ka sa tabi ko. Sadyang purong romantiko. Ang makalimot sa'yo ay parang nawawala sa mundong ito. Handa akong isakripisyo ang lahat para sa'yo. Baka hindi, makakapag-steam ng baozi dito. Talagang katawa-tawa. Sabi ng matatalino, may paraan ba? Sa bagay na ito, mukhang sa ngayon kailangan lang ng pagkain. At mahirap na iyon. Kahit na walang paraan ang matatalino, ayos lang. Ipagbibigay alam ko po, prinsipe. Sinundan ko ang lalaking si Hansiksuan. Tiyak na nakita ko siyang kumuha mula sa isang karinderya. Nang maraming makikinang na siopao. Ngunit nakakapagtaka. Ang karinderya ay sira-sira. Walang tao kahit man lang. Saan nanggaling ang mga siopao na iyon? Nagtataka rin ang alipin. Baka ang mga baozi ay galing sa ibang lugar. Ngunit hindi naman pumunta si Hansiksuan sa ibang lugar. Kung ganoon, hayaan na lang nating mawala ang restaurant. Aking aayusin ito. Mahirap na naalis ang hadlang na Han Wangfu. Huwag nating hayaang muli siyang pahalagahan ng emperador. Nakalubog na. Hindi maganda, Ginoo. May problema sa restaurant sa hilagang bahagi ng lungsod. Hindi ito mukhang problema. Parang may tao talagang gumagawa nito. Nailigtas ng restaurant ang buong bayan. Sino ang gagawa ng ganitong bagay? Bagamat misteryoso ang restaurant na ito, ito ang kabuhayan ng lahat sa ating lungsod. Walang sinuman ang sisira sa kanilang kabuhayan. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay maibalik ang restaurant sa dati nitong anyo. Pagkatapos maayos, hindi natin alam kung makakapagbigay pa sila sa atin ng pagkain. Unahin munang ayusin ang lugar ng ating tagapagbigay ng tulong. Bukas ng umaga, pupunta ako para ayusin ang restaurant. Magluluto ako ng tubig at magdadala ng pagkain para sa lahat. Marami tayo. Maaari itong maayos sa loob ng 3 araw. Nagpasalamat si Han sa lahat. Bukas ay dadalhin ko na ang mga materyales para sa pagkukumpuni. Magsiuwi na kayong lahat. Sino sa tingin mo? Hindi ko rin alam. Sige, ayusin muna natin ito. Nagawa na ang lahat. Nagawa na ang mga bagay para sa prinsipe. Ayos ba, wala bang nakakita? Huwag mag-alala, prinsipe. Malinis. Walang nakakita. Yung nagpasiklab. Ihatid ng malayo. Mas malayo, mas mabuti. Huwag nang bumalik habang buhay. Naiintindihan ng alipin. Kakaiba. Bakit hindi na dumarating si Ginoong Han para kumuha ng bao sa mga nakaraang araw? Auntie, hindi muna kami magdadala ng bao bukas. Hindi ba bagay ang bao? Hindi iyon. Kung kailangan, makikipag-ugnayan ako sa iyo muli. Sige, ingat ka. Busy na ako, aalis na ako. Pasensya na. Wala kaming operasyon ngayon. Hindi ako dito para kumain. Ano nga ba ang dahilan mo? Kilala mo ang may-ari ng antique shop sa Kanlurang Bayan, di ba? Pumunta lang ako roon para magbenta ng ilang bagay. Hindi kami masyadong magkakilala. Huwag kang mag-alala, miss. Narinig ko na may maganda kang porselana, tama ba? Iyon ay pamana ng pamilya. Sa ngayon, ayaw kong ibenta. Haha, natatakot ka bang wala akong pera? Hindi talagang ayaw kong ibenta. Paano kung dagdagan ko ng 50 milyon sa presyo sa merkado? Mayroon akong isang negosyo. Isang pampublikong kumpanya na nagbibigay ng kagamitan sa Meteorological Bureau. Kaya't maaari nang mag-relax si Gens. Kian, sabi ng matanda, nagbibigay sila ng kagamitan sa Meteorological Bureau. Narito ang aking business card. Kayo rin ba ang gumagawa ng artificial rain? Siyempre, iyon ang pinakapangunahing kagamitan. Kung ang vase ay maaaring palitan ng kagamitan para sa artificial rain, maaari nang masolusyonan ang problema ni Hansiksuan. Sandali lang po, Ginoo. May mga ganitong kaayos na florera sa mundo. Gaano po ang gustong ibenta ng dalaga? Kung hindi na makita si Hansiksuan sa hinaharap, ano pang silbi ng Jayang at mga pasilidad? Pasensya na, wala pa akong balak na magbenta. Handa akong magdagdag ng 50 milyong sa pinakamataas na presyo sa merkado. Kung nakapag-isip ka na, makipag-ugnayan ka sa akin. Naway pagpalain ka, Ginoo.
Kailangan kong makita ka muli. Restoran ng Prinsipe. Naayos na ang restoran. Mabilis, subukan na natin. Bakit kailangang magbago ang mga kasinungalingan? Ano bang mali ang nagawa ko? Bakit kailangan kong magpanggap na malungkot? Bakit nawala ang tao? Talagang kahanga-hanga ang restoran na ito. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko hindi na rin kita makikita. May nangyari bang masama? Hindi ko alam kung sino. Sinunog ang iyong restoran ng tuluyan. Kaya hindi ako makapunta sa restoran para makapagbigay sa kanila ng pagkain. Bakit mo sinunog? Hindi ko rin alam. Nagtatrabaho ang ama sa lihim na investigasyon. Ngunit hindi ko alam na hindi ka nagdala ng pagkain ngayon. Walang anuman, may natirang pagkain mula sa nakaraang mga araw. Hindi na ako magtatagal. Naghihintay pa ang mga taga-baryo sa magandang balita. Sige, umalis ka na. Sandali, hintayin mo. Sabi mo noon ay sosolusyonan mo ang pinagkukunan ng tubig. May paraan na ang dalaga. Dapat ay posible. Ngunit hindi pa ito tiyak sa ngayon. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Ipapaalam ko sa iyo kapag may balita. Hindi tayo pinagsabihan ng Diyos. Sinabi pa niyang matutulungan tayong umulan. Ah, totoo ba? May mata ang langit. Napakabuti naman. Bigyan pa natin ng kaunting oras ang Diyos. Dahil hindi nagalit ang Diyos. Kailangan nating pangalagaan ang restoran. Hindi na natin dapat hayaan na sirain ito ng mga magnanakaw. Kaya't ako na ang mauuna ngayon. Bukas ako ang darating. Sige, maghiwa-hiwalay na tayo. May ulat mula sa espiya ng prinsipe. Ang restoran ay naayos na muli. Leslie, it continues to burn. Mukhang mas mabilis siyang mag-ayos. O mas mabilis akong mag-apoy. Ngunit ngayon, ang mga tao ay nagbabantay ng paisa-isa. Ang mga inutil ba ay mananatiling nakatingin habang bumabalik ang matandang inutil na si Han? Aking gagawin ito, amo. Baka ako'y sakim. Kung kailangan magbago, magbabago. Ano bang mali ang nagawa ko? Ikaw, ako ang dalaga sa restaurant noong nakaraang araw. Ang dalaga ay nag-isip ng mabuti. Pero may kondisyon ako. Ano mang bagay, sabihin mo lang. Ganito na lang, bukas ay dumaan ka. Pag-usapan natin ng harapan. Magandang araw, Ginoo. Pakiupo po, Ginoo. Nakapag-isip na ba ang dalaga? Ngunit may kondisyon ako. Hindi ko alam kung kayang sagutin ng Ginoo. Maaari mong sabihin ng diretsyo. Gusto ko ng isang set ng kagamitan para sa artipisyal na pag-ulan. Bakit kailangan ng dalaga ito? Sa aming bayan, tagtuyot, gusto ng artipisyal na pag-ulan. Ang artipisyal na pag-ulan ay nangangailangan ng maraming pag-apruba. Gusto ko lang sanang itago ito. Ang kagamitan para sa artipisyal na pag-ulan ay mahigpit na kinokontrol. Hindi ito maaaring itago ng isang tao. O, ayos lang. Sabi ng dalaga, tagtuyot ang kanilang bayan. Mayroon akong paraan. Ano bang paraan ito? Ito ang bagong kagamitan na na-develop namin. Para sa pagtukoy ng pinagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa. Kaya nitong matukoy ang pinagkukunan ng tubig. Siyempre, kaya nito. Kapag mas mababaw ang pinagkukunan ng tubig, mas malakas ang berdeng signal sa screen. Maaari bang magkaroon nito ang isang pribadong tao? Siyempre. Mahirap bang gamitin? Isang detektor lang ito. Napakadali. Kung talagang mayroon ang instrumentong ito na sinasabi mo, maaari bang bigyan mo ako ng ilan? Siyempre. Pero Vase, di ba? Maaari ko itong ibenta sa iyo. Maraming salamat, Ginoo. Magkano ang gustong ibenta ng dalaga? Sundin na lang ang presyo sa merkado. May isa pang eksaktong katulad nito, na naibenta ng 300 milyon. Sundin na lang ang napag-usapan dati. Idadagdag ko pa ang 50 milyon. Miss, ayos ka pa ba dyan? Paano ang 3 bilyon? Hindi ka ba natuwa, Miss? Hindi natuwa. Ito ang tseke. Maaaring i-cash sa piling bangko. Pwede nang i-withdraw ang pera. Kung hindi ka pa rin sigurado, Miss, maaari kong dalhin ang dalaga sa bangko. Kaya't pasensya na, Ginoo. Tara, dadalhin kita ngayon.
Ginoong Zhao, bakit ka nandito ngayon? Dadalhin ang dalagang ito para mag-asikaso ng ilang transaksyon, mangyaring maupo. Maupo ka, anong transaksyon ang nais mong gawin? Gusto kong kunin ang perang ito. Ang ganitong malaking halaga ng cash ay nangangailangan ng appointment. Hindi ko maintindihan. Pwede bang kunin ang pera dito? Siyempre, ito ay tsek. Gawin na lang natin ganito. Miss, bigyan mo ako ng card. Ipapasa ko muna sa'yo ang pera sa card. Kung gusto mong mag-withdraw, maaaring magpa-appointment ang babae ng maaga. Sige, ayos na rin. Ayos na, Ginoo. Tingnan mo kung pumasok na ang pera, salamat. Kita mo, hindi kita niloko, di ba? Bukas, ipapadala ko ang detector sa restaurant. Salamat, Ginoo. Paano ko gagastusin ang ganitong kalaking pera? Kailangan kong bumili ng mga magaganda. Bigyan ng magandang nutrisyon ang mga tao. Nandito na lahat ng laman ng dalaga. Bilangin mo na. Sige, salamat Tita Zhang. Hello, ito ang detector na ipinadala ni Ginoong Zhu. Sige, salamat. Ang ganda ng negosyo ng dalaga ngayon. Bumili ng napakaraming laman. Ito lahat ay inihanda para sa iyo. Hindi pwede, hindi pwede. Ano nang nangyari dito? Ito ay para sa royal na paggamit. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang makaisip. Sa hinaharap, araw-araw ay papakainin kayo ng karne. Hindi pwede, hindi pwede. Gaano karaming pilak ang kailangan nito? Hindi na kayo kailangang magbigay ng pondo sa akin. Magbibigay ako sa inyo ng pagkain ng libre. Ano man ang gusto niyong kainin, nandyan lang. Halika, ipapakita ko sa iyo ang isang magandang bagay. Makakatulong ito sa inyo na malutas ang tagtuyot. Tingnan mo, mas mababaw ang pinagkukunan ng tubig. Mas malakas ang signal. Kung may tubig sa ilalim, ang mga alon ay magiging masiksi. Ah, talagang kahanga-hanga. Sige, subukan mo ito. Subukan mo at malalaman mo. Salamat, ayos lang. Babalik na ako para subukan ito. Hoy, hindi mo dinala ang karne. Ah, salamat sa dalaga para sa mga tao. Inay, karne. Sabi ng Diyos, mula ngayon, araw-araw may karne. Hindi ko akalain na talagang may karne. Araw-araw may karne. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng karne. Maaari rin tayong makahanap ng pinagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa. Ganap na masosolusyonan ang tagtuyot. Ito ang aparato para sa pagtukoy ng pinagkukunan ng tubig. Ayon sa lakas ng signal na ibinabalik ng aparato, maaari tayong makahanap ng pinagkukunan ng tubig. Talaga bang makakahanap ng tubig ang bagay na ito? Magmadali kayong kumain. Pagkatapos kumain, dadalhin ko kayo para maghanap ng tubig. Sige, sige, kain na, kain na. Pagkatapos kumain, sasama na ako sayo. Hanapin natin si Water. Talagang kaya nitong humanap ng pinagkukunan ng tubig. Hindi ko rin alam. Pero dahil sinabi ng engkanto, dapat nating subukan. Sige, susunod na lang ako sa inyo mamaya. 2 oras na ito. Makakahanap ba tayo ng tubig? Anak, makakahanap ba talaga tayo ng pinagkukunan ng tubig? Tatay, hindi ko rin masyadong sigurado dito. Dito lang. May tubig dito. May tubig ba talaga sa lugar na ito? Lahat, simulan nating maghukay mula dito. Hindi lalampas ng 3 metro. Siguradong may tubig. Baka nagkamali ang prinsipe. Matagal na tayong nagbubuhos dito. Tuyo pa rin ang lupa. Tingnan mo, nakakita na tayo ng basang puti. Lahat, dagdagan pa ang pagsisikap. Malapit na tayong makakita ng tubig. Lumabas na, lumabas na. 3 taon na, 3 taon na. Sa wakas, nakita na ang tubig. Ha 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 ha. Dahil nahanap na ang pinagkukunan ng tubig, dapat nating protektahan ang pinagkukunan ng tubig. Ito ang buhay ng mga tao. Sa susunod, magpapalitan tayong magbantay sa pinagkukunan ng tubig. Parang nagbabantay sa isang kainan. Ayon sa paraang ito, maghanap ng ilang pinagkukunan ng tubig. Ginoo, si Hansiksuan ay talagang nakahanap ng pinagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa kasama ang mga mamamayan. 3 taon nang walang ulan. Paano siya nakahanap ng tubig sa ilalim ng lupa? Sabi ng espiya gamit ang isang mahiwagang kagamitan. Bula ng kalokohan. Ang prinsipe at ang emperador ay labis na umiiwas sa mga ganitong pamahiin at sismis. Huwag palampasin ito. Naiintindihan ko na, umalis ka na. Sinasabi ng emperador na humihiling ng pakikipagkita kay Liwang. Bakit may oras si Liwang ngayon?
pakiusap, pumasok at makipagkita. Bakit may oras si Liu Wang ngayon? Dito ka sa akin. Matagal na tayong hindi nagkita. Nagpunta ang emperador para magbalik tanaw. Alam ng lahat na walang ginagawa si Haring Liu. Hindi pumapasok sa 3 gemas na dambana. Sabihin mo, ano ang kailangan mo sa akin? Talaga namang walang nakakaligtas sa mata ng emperador. Narinig na ba ng emperador ang tungkol dito? Para magdulot ng ulan, si Han Sixuan ay nag-imbita pa ng mangkukulam na maghugas ng sumpa. Anong klase itong pag-ugali? Hiling ko sa hari na magpaliwanag kayo. May ganitong usapin pala. Noong panahon ng nakaraang emperador, ito ay labis na ikinababahala niya. Hindi ba alam ni Han Zhenbang ito? Sa tingin ko, mas mababa pa ang parusa sa kanya kung ipinatapon siya sa hilaga ng lungsod o pinatawan ng mas magaan na parusa. Sige, alam ko na. Maaari ka nang umalis. Ilang pinagkukunan ng tubig ang natagpuan nitong mga nakaraang araw. Bumalik sa ama, mayroon tayong kabuang 4 na pinagkukunan ng tubig na magagamit. Sapat na ang 4 na pinagkukunan ng tubig para sa inumin, ngunit hindi pa sapat para maibalik ang pagsasaka. Patuloy kong hahanapin ang mga tao. Teka, tingnan mo ang 2 tao na iyon. Mukhang hindi siya karaniwang tao. Sino bang anak ng bahay na ito? Ang ganda-ganda niya. Wala pa akong nakitang taga-syudad na ganito. Baka anak siya ng mayamang pamilya. Mas masarap pa ang kinakain ng mga tao kaysa sa loob ng palasyo. Anong bayan ka galing? Bakit hindi ka nakapila? Taong tagtuyot. Saan galing ang mga pagkaing ito? Ito ay dahil sa paghingi ng biyaya ng prinsipe ng Han sa Diyos. Diyos. Hindi lamang siya nagbigay ng pagkain. Naghanap din siya ng pinagkukunan ng tubig para sa atin. Hindi lang pinagkukunan ng tubig. Sinabi rin ng prinsipe, muling ibalik ang pagsasaka ng lahat sa loob ng 1 buwan. 3 taon ng tagtuyot. Nakahanap pa ng pinagkukunan ng tubig. Hindi ko alam na dumating na ang emperador at ang prinsesa. Hindi ko kayo naasikaso. Patawarin po ninyo ako, emperador. Sige, lahat ay bumangon na at magmadali sa pagkain. Magaling ang pamamahala ni Ginoong Han. Ang mga malalaking isda at karne na ito ay kasing ganda ng sa palasyo. Bumalik sa emperador, mainit ang panahon. Mahirap mag-imbak ng karne. Narinig kong nakahanap ka pa ng pinagkukunan ng tubig. Sa ilalim ng proteksyon ng mga Diyos, talagang nakakita ako ng ilang tubig sa ilalim ng lupa. Alam mo ba na ang yumaong emperador ay labis na nag-aalala sa mga ganitong usapan? Huwag nang magalit, emperador. Alam ko na, Ginoo. Ngunit kayang tiisin ng emperador na makita ang mga mamamayang ito na namamatay sa gutom at uhaw. Ang mga mamamayan ay namumuhay ng napakabuti, Ginoo. Hindi ba't ito ang nais mong makita? Kung hindi dahil kay Ginoong Han, ang lahat ng mamamayan sa lungsod na ito ay matagal nang naging mga buto. Kung hindi dahil kay Ginoong Han, kami ay matagal nang namatay. Mahal na emperador, malinaw ang iyong paghatol. Hindi ako isang mangmang na hari. Tiyak na makikita ko ang tama at mali. May mga mahahalagang bagay pa akong dapat asikasuhin sa hukuman. Hindi na ako magtatagal. Maaari kang bumisita sa palasyo, Ginoong Han, at makipag-usap sa akin. Aking susundin ang utos. Ginoong Han, kapag pumasok ka sa palasyo, maaari ka bang sumama? Siyempre, pupunta ako. Gusto ba ng prinsesa si Han Sixuan? Napakabuting tao ni Ginoong Han. Siguradong hindi rin magpapahuli ang anak niya. Kung gusto mo, ang ama mo ay mag-aasikaso ng iyong kasal. Tila may espesyal na tingin ang prinsesa sa iyo kanina. Paano ako magiging karapat-dapat sa prinsesa? Dapat ko bang sabihin kay ama na matagal na akong may minamahal? Dumating ang utos ng hari, binasa ng emperador ang kabutihan ni Ginoong Han sa pagtulong sa sakuna. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik sa palasyo para muling maglingkod at tanggapin ang utos. Nagpapasalamat ang lingkod sa kabutihan ng emperador. Ama, gusto kong manatili sa hilagang bahagi ng lungsod. Pero sa ngayon, kakabigay lang ng emperador ng posisyon pabalik sa pamilya Han. Kung hindi ka babalik ngayon, baka magalit ang emperador kay Xuaner. Tama ang sinabi ng tatay mo. Mahaba pa ang buhay sa hinaharap. Maaari kang bumalik anumang oras. Ngunit sa ngayon, dapat unahin ang kabuuan. Kulang ang aking pag-iisip, anak. Susundin ko ang mga magulang ko. Ang tagal na nating hindi nagkita. May nangyaring masama ba? Natulungan ng dalaga ang lahat na makahanap ng pinagkukunan ng tubig. Nakapagsimula na rin ang mga tao sa pagsasaka. Hindi ba't mabuti iyon? Kahit na hindi mo na kailangan ng mga sangkap, pwede ka pa ring bumisita sa akin. Ang tatay ay pinadala rito para tumulong sa mga biktima ng kalamidad. Ngayon ay nalutas na ang sakuna. Inisip ng emperador ang kanilang kontribusyon. Pinayagan ng pamilyahan na bumalik sa kanilang tungkulin. Ah, ganun ba? Ito, pansamantala, itago mo para sa akin.
Ibalik mo sa akin sa susunod na pagdating mo. Kailangan na nating umalis sa tanghali. Sige, mauna na ako. Magkikita pa ba tayo?